Mga kaprobinsya, may lakad kami ngayon. Kahapon po nagbinta tayo ng baboy at hanggang dito lang yung sasakyan. Yan. Pero ang problema, nadali yung dalawa nating baboy. Hindi sila nakasurvive. Parang night stroke sila. Iutong ra. Nakikita niyo naman kung gaano kataba yung mga baboy natin. Pati kami dito napahanga sa kanila. Yung mga baboy natin na hybrid. Parang mahina sa resistensya yung mga baboy na hybrid, mga kaprobinsya. Masaya sana tayo kahapon kasi nung nagtimbang tayo, nagkilo kami. Mga mabigat yung baboy natin. Kahit hindi kami gumamit ng finisher. Ay, ato na doon eh. Ato na doon eh. Kita? Ay, hindi na eh. Hindi na. Nah, elah punya kuloon ogog. Pak juga kak, kau mana mau nagahapon pre? Ada duit bayi dito mo pagkita paguli gini pagkadaon. Okay. Red horse. Wala na mo kuno na ko sa anak ko nga, pwede mo to i-contact sa baryo. Pwede. Na madure, pwede mo to pakanan. Oh, kanino. Oh. Kay kuan mo to. Katong ko sa ato, makaya to duit pagnek. Oh. Pero katong ko sa ato, pwede ba eh? Pwede sulano. May ang kuno na po pre, dito mas mga bungi. Dahil limang kag. Pero yung po timbang niyo. Dili. Kapit ito nga. Ayun, ito ka na eh. Kwanto tulog ka sa babaw? Tulong sa babaw. Tulog sa babaw. Sa timbang sa... Basta kaya akong ibate gahapon, wala ko ganoon na kung saan ako pag-dispensa ang mga patay. Ang akong ginoon na magka-survive tong isuso ko po. Kaya basin na pa niya na ay maka... Oo, yun nga. Sama ka! Huwag pa ka ito pre, wala pa kayo na taga. Asa man ani pre? Ya dili tinggi ka na mo kawan pre. Ah, balik ka ron. Sige pre. Puntahan namin yung baboy namin kahapon mga kaprobinsya na hindi nakasurvive. Pinadala namin dun sa Mabinay. Kasi okay lang naman katayin yun kasi hindi naman yun nagkasakit. Parang tinanggalan lang namin agad ang dugo nung namatay siya. Nung namatay sila. So puntahan namin para tingnan kung na-dispatcha ba. Kasi kung hindi, dali namin dito. I-konsumo namin. Pero kung sakaling may return pa, kahit mga kuan lang, pwede. Nanigurado lang kami na magdala ng balde para kung sakaling hindi na-dispose yung karne, dali lang namin dito. May malagyan kami. Iba yung mga baboy natin kahapon. Hindi nga mainit pero yung dalawa, sa mga hindi po nakapanood sa una nating video, yung 107 kilos, pagkatapos pa lang siyang timbangin or kilohin, parang hinihingal siya agad. Hinihingal siya ng husto. Tapos wala na. Niutong ra. Kato bro, bisa pamantang mo yung tato nga tungkol sa baboy, bisag yung pamantang nga ang gwapo og dagi do sa kanan kay inikargahay ba ni Igman timbang dili ba sa kuno nagkarga. Timbang ba sa kadaan? Oo. Timbang. Oh. Timbang pangarga dito. Kay palayaw-layawon man to. Ipasagdan pa kaya to siya pa layan na kahit naman di siya. Dili kay gagaam sa gidaan jo paggawas dito Oh, sa katong tipo na siya ko ma. Yakit dili tayo. Mga bata pa yung baboy natin pero mga may bigat. Bili pa juga atong diskartihan nato dahil gwapo ra gyud dili lagi mag-change speeding sa. Kana magpulok ko ng yan ako finisher. Wala. Mura man nangusog na itsura pag atag mga usa ka semana. Upat man sa kabula. Wala kabot upat bro sigat sa pagkuan walay. Si pare busy daw siya. Hindi siya sumama sa amin. Mo kapit ron dia sa taog. Ha? Wa man pud ko bantay. Kay gabi na beta. Ano na? Ang hapon.
Kaparilas naman. Ha? Kapulo panighawak lang man. Tawag. Oy. Ay, pasakit-sakit. Dito sa amin ngayon, oh, kapag yung hangin. Ngayon, kung gabi ito, mutong-batong paskanding. Oh. Mabinay. Tapos na po yung transaksyon namin dito mga kaprobinsya. Doon na tayo mag-usap. Uwi na po tayo sa Kwan. Bubuk. May sumakay. Pero to, yagi aning tubuhan rin, talapso lang po rin. Or kita pas na po. Naka-uwi na po tayo mga kaprobinsya. Yung pakay natin dun sa Mabinay kanina, yung karne na ating baboy. Pero na-dispatcha po. Pero mura lang. Wala na po tayong magawa kasi namatay po. Buti na lang, na-dispatcha pa. Napakinabangan pa. Yung baboy natin, nasa kuan lang, yung dalawa na namatay. Bininta lang natin sa halaga na 25,000. Sila na yung bahala sa karne. Hindi naman yung nakakasama. Namatay siya dahil sa heat stroke siguro. Hinihingal sa ng gusto ba? Kaya namatay yung dalawa. At yung kilo sana sa kanilang dalawa, nasa 107 yung isa at saka 84 yung isa. So 191 kilos yung dalawa na namatay. At naibinta lang natin sa halaga na 25,000. Pero okay lang. Yung 18 umabot po ng 1,655 kilos. 1,655 kilos dito sa amin ngayon, ang presyo ng baboy ay nasa 225 to 230. Pero yung sa atin 225 lang. 230 sana, pero may mga komisyoner nanghingi pa ng 5 pesos. Kaya yung presyo sa atin nasa 225 lang. Kasi yung 5 pesos doon napunta sa komisyoner. Sa ngayon po, medyo malaki-laki din yung kita nila sa komisyoner. So, 1,655 times 225. So, yung inabot sa ating baboy na 18 ay 372,375. Yun po ang inabot sa ating 18. Plus sa ating dalawang baboy na 25,000, yung kabuuan na natanggap natin ay nasa 397,375. Yun po ang total. Pero kung hindi pa sana namatay yung baboy natin, yung total po na kilos 1,846 kilos. Yun po ang inabot na kilo sa lahat na baboy. Hindi man sila umabot ng tig 100 baht isa, pero masaya na po tayo sa kanilang bigat. Bali, 3 baboy po yung lumagpas sa 100 kilos yung timbang. So, yung 1,846, kung sakaling hindi pa sila nadali, hindi pa nadisgrasya, times 225, umabot sana ng 415,350. Pero dahil nadali yung dalawa, yung natanggap natin ay 397,375 na lang. So, magkano yung lugi natin sa dalawang baboy na nadali? Equals 17,975. So, yun po ang lugi natin. Pero kung gusto mga kaprobinsya, medyo maliit lang. So, okay na. Kasi nung unang binta natin, nasa 215 per kilo. Masaya na tayo. Kahit na-disgrasya yung baboy natin, pero hindi po masyadong malaki yung lugi natin. So, sa mga tanong dyan, kung magkano yung inabot, ang inabot po sa ating baboy
Dahil na disgrasya yung dalawa ay 397,375. Ganon talaga yung buhay natin, ganon talaga yung negosyo natin. Minsan makaranas tayo ng mga negative. So, parang sanay na tayo dyan. Kahit sayang sana, pero wala po tayong magawa. Sabi po sa ating buyer, at marami din tayong narinig na mga haka-haka kung ano ang mga dahilan kung bakit nagaganyan yung baboy natin na napakadaling hinihingal dahil daw sa brand ng feeds na pinapakain natin. Yun po ang sabi nila. Yun po ang sabi ng ating buyer. Pero yung hinihingal ang gusto, yung hybrid na ito ng baboy, yung German Pitrin. Kasi pag tingnan natin yung mga katawan nila, napakasulit, tapos mga maliit lang yung binti. Pag pumunta ako sa kulungan nila, yung galing sila nakahiga, tapos tumayo, naisip ko agad na mukhang mahirapan kami na magpalakad sa kanila. Kasi pag sila ay tumayo, parang nagkurog na nilang matiis ba? Dahil sa laki siguro ng kanilang mga katawan. Kahapon, medyo nalungkot po tayo. Kuan ba, parang na mental block na tayo kasi nung namatay yung dalawa, hindi po ako nag-isip na kung paano i-dispose yung dalawang baboy na patay. Ang iniisip ko po mga kaprobinsya, baka may madagdag naman or baka may mamatay naman ulit. Mapakinabangan lang sana namin yon kung tinuntak ko doon sa baryo. Pwede naman natin ibenta yung karne kasi okay naman yung karne. Tinanggal naman agad namin yung dugo. Sabi siya pag ipaagasan namin dugo dito ba. Pero hindi ko na yun naisip dahil ang iniisip ko baka may madagdag pa. Kasi yung komprador ayaw nilang bilhin yung patay na. Pero nakilo naman yun, natimbang na. So medyo naintindihan lang natin kasi malayo yung bahay nila. Yung bumili sa ating baboy galing pa sa Baguio City. Malapit na yan sa Bacolod. Malayo pa yung travel. At hindi daw pwede pag may dala silang patay na baboy tapos dumaan sila ng checkpoint. Maraming checkpoint doon, papunta doon sa Bacolod. Shoulder po natin yung mga baboy na namatay. Pero baka naman sa sunod, pag may mga alaga naman tayo sa sunod, pakiusapan natin yung buyer na kung anong mangyari kung sakaling may mamatay. Kasi hindi po natin maiwasan yan, yung mga ganyan. So, baka pumayag sila na kahit hati lang kami, kung sakaling may madisgrasya, nakilo na namin yung baboy bago namatay. Bago na disgrasya. Pero okay lang, yung lugi natin hindi naman masyadong malaki, tapos mahal naman yung presyo ng baboy. Ang masakit mga kaprobinsya kung mura yung presyo tapos may nadisgrasya pa, yun po ang pinakamasakit. Pero swerte lang tayo kasi mataas yung presyo. At sabi po ng buyer kahapon na pumunta dito, tingin nila lalo pang tumaas. Kaya yung naubos ating baboy, nakalimutan ko pong sabihin, yung naubos na feeds, 71 sacks lang. Ipagpalagay natin na tig 2,000 per sack. Tingnan natin kung magkano yung natira. 71 sacks times 2,000 equals 142. Yan. 142. At yung nakaubos sa 71 sacks sa mga kaprobinsya, may dalawa pa tayo na natira dyan. So, 142. I-estimate lang natin yung dalawa natin yung baboy dyan na natira. Gawin natin 85 kilos bawat isa. So, yung 142,000 may biik dyan na 20 heads times 3,000 plus 60,000. 60,000 yung kapital natin sa mga biik. Pagpalagay lang natin na 3,000 each plus 142,000, 202,000 yung kapital. Tapos yung natanggap natin na pira, yung sa 18 lang to, minus 397,375, may natira pa na 135,000 sa ating 18 baboy. Pero kung sakaling ibininda natin lahat, kasi yung kumain sa 71 sacks na feeds, yung 22 heads.
Pagpalagay lang natin na tig 85 kilos yung dalawa dyan. So, 85 times 2 equals 170. Plus 1,655 equals 1,825 times 225 equals 410. Nalugi tayo sa dalawa. Plus lang natin ng 25,000 equals 435. Yung kapital sa biik, gawin na natin kuanto 66,000. 435,655 sana kung ibininta pa natin lahat. Minus 66,000 sa biik. Minus feeds na 142. Yung kinita sana natin kung ibininta pa natin lahat. Kahit may dalawa pa na nadali na disgrasya. 227,625. Pero hindi pa kasama yung tauhan natin dito. Medyo malaki-laki po mga kaprobinsya. Sa loob lang yan ng 3 buwan at kalahati. Pagpalagay lang natin na 3 buwan at kalahati. Yan po ang kinita natin sa ating baboy na 22 heads. Kahit may dalawa pa na disgrasya. Medyo malaki-laki po. Basta mahal yung presyo. Pero kung umabot ng tig 130 per kilo, yung live pakalit lang sa kita natin. Hindi na masama yung 195,375 sa loob ng 3 buwan at kalahati sa ating 20 hits na baboy. Pero yung pag-alaga ng baboy, kailangan talaga ng kapital, kailangan ng pwesto. So, sa ngayon, parang lalong na-inspired po ako na mag-alaga ng baboy. So baka naman next year naman tayo ulit. Depende lang sa ating mga baboy. Baka swertihin naman tayo na may mga anak sa kanila sa buwan ng September. So, yan po. Ulitin ko po, yung inabot sa ating mga baboy na 20 heads ay nasa 397,375. Inabot po kami ng gabi kahapon nung naghakot kami sa aming mga baboy. Hindi na namin pinalakad para hindi pa madagdagan yung namatay. At yung katulong sa aming paghakot, yung ating dalawang kalabaw, si Baybert, si Bugpasser at si Palok. Naawa po tayo kay Palok. Sila po yung naghakot lahat sa ating mga baboy dito. Pero kayang-kaya lang naman niya hilain yung baboy na isa lang. Tig-isa lang yung karga namin sa kanila. Yan po. Dalawa na lang yung natira sa ating mga baboy dito. Tahimik na sila. Big. So, ngayon mga kaprobinsya, i-control na natin yung pagkain nila. Bawasan na natin. Haluan na natin ng tortang mais. At kaunti lang yung ibigay natin. Hindi na katulad dati na kain sila ng kain. Pitren po ito, pitren. Yung barako na ginamit natin. Kaya puro muscle. Kung mga bake pa sila, pag may mga bisita tayo dito na pumunta mga kaprobinsya, namangha po sila sa ating mga baboy na hybrid. Dahil ang gaganda ng kailangan ng katawan. Pero ngayon, yung mga inahin natin dyan, hindi po tayo gumamit ng similya na pitren. Next time naman. Next batch. Dan Bread Dorok, yung andyan, at saka French Large White. At saka yung doon, yung medyo upgraded lang. Sanayin natin sila na himas-masin. Dik. Tama ko titin mo dito. Dik. Yan po ang mga kulay ng pitren, oh. May mga duck. Isa. Ilipat po natin sila doon sa kabilang area mga kaprobinsya, kabilang kulungan, para ma-repair yung flooring dito sa aming kulungan. Yung sa kabila, sinimula na.
Yan. May nanganak naman sa ating mga kambing dito mga kaprobinsya. Yung kambing na nakita natin na humiga sa mga nakarang video natin, yun po ang nanganak. Nanganak siya kahapon. Siya lang may isa nanganak kasi nabisi po tayo sa ating mga baboy. Yan po. Mana sa nanay yung kulay. Yung anak ni Ivana buhay pa kasi pinainom namin ng gatas. Pero yung andito yung tatlo. Yan, tatlo yung andito. Mga kakulay ni George. Ay. Dito po mga kakulay ni George yung anak sa itim na kambing. Triplets. So sa ngayon pag mabuhay lahat yung mga kambing natin dito na mga maliliit, anib yung naragdag. Pero yung mga anak ni iba na medyo pala maliliit. Yung isa dito hindi naman masyadong maliit. Di ba nagagamay nito? Okay naman yung kadinga di ay? Painted. Ito po, next day, mga anak to. Sa ngayon, tatlo sa ating mga kambing ang hindi pa nanganak. Ito, ating isa dito, ating isa doon. Nandahan na po may repair na. Butas-butas na yung sahig. Kahit anong dahon lang ipakain namin sa kanila. Ito po yung binabantayan natin kung kailan ito mga anak at ilan yung kanyang anak. Pati si Dayan. Pati ito tatlo sa ating mga inahin na medyo malaki yung tiyan nila. Sa galing tig-tatlo yung anak nila. Marami. Paano kaya nagkaya sila. Kulang yung kulungan natin. Tapos may isa pa tayo lumalaga na buntis. Napayusan lumalaga doon sa doon. Duwan ka po ito eh. Isang lumalaga nga ito mga anak. So apat lahat sa ating mga kabin nito na saan. Bisker ito anak iba na. Anong duha? Aron? Sige buhay na bahalag. Kuribod na. Kuribod. Kailangan na po natin ito magbawas ng mga kambing kung sakaling lumaki na yung mga maliit natin at saka mga anak yung mga buntis natin kambing. Kasi paminsan-minsan palabasin natin si George para maamoy-amoy niya yung mga dumalaga natin dito. May mga 3 or 4 tayo na dumalaga dito. Yung isa, 2, 3 at yung mga kambing na posibleng ibinta natin ito, binta natin to Anglo nun yan. Uy umakyat oh. Sige let's
Yung kan pinutol yung Maria de Agua kasi may langka tayo dyan. Ay buyo lagi yung tinanom dia. Ah. Yung mga tanim natin na kalamansi. May langka na 3 puno. Ay kalamansi pa tayo doon. May avocado tayo doon. May mga rambutan tayo dito na tinanim. Paligid sa ating ibon. Wala may dago sa. Ga. Pero ka na, batayan na, kaya basig. Ugma ni kasi basta. Ano mo naman? Hakwa na ugma. Usik na og di mabatan mahulog ra. Abog yung kirana. Ay buhi mong itanom dia. Ay bura nagligid yo. Buyo. Yung para sa nga isa sa mga ingredients ni paring nato. Oh. Pero wala siya. Plata siya dre. Ay nagputli ng kahoy yapon para makuyapot diha. Di gyapon mo to no, di mo. Mo tama gyapon sa minos. Tal aro na sa ho, yung matande. Hama para kakayaputan ba. Direct si Kuya po. Hampul na, hampul. Sa mga kan, yung minchinitas namin or aratilis. Malaki na. Nagbigay na siya ng seed dito sa aming kubo. Yan. Parang kailan lang namin ito tinanim. Murag wa pa sa katuig ni kuana Diyos ha. Minsinitasa o pa sa katuig ni. Tuig na. Tuig na. Dali po kang katubo sa. Aratilis. Minchinitas. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin isda. At saka lauoy. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Kuha na. Satu. Yung inumay pa man pala nato other bro. Ito mo dito. Nagtobal ba man sa? Asa? Makakabaan ta kami sa pula ay. Nga pa. Nada na po na ito. Ulit ito ang laking ganyan. Bro, baboy nang ngano na? Dungaw ng galaga. Ito ba sa paligid ng galaya ha?
sa bawah na balik. Yang itu dah. Okay na. Jadi nggak. Kita tapi tes agak terang ah. Ito na po nga. So, ayan. Kain sa Dito diri ba? Dia kalau sudah bawa dah. Ang tapok. Ada kalau. Kita kalau. Kalau kalau tu siapa pun dia tu.